Sunshine, blue skies, gotta cry. Lilies supposed to cross crying. Since the pain, oh yeah. Listen, I loved you. Night sounds strange. I wish you were rain. Hello guys! Good afternoon everyone. Okay po, tinutulog ako banda rito. Alam niyo na nakatingin ako sa sarili ko. Ewan ko, siguro conscious ako eh. Ay hindi ata. Conscious talaga ako. Hello guys! Good afternoon. Welcome to another vlog. I believe this is going to be vlog 72. Good afternoon. This is Days. Days is me. Ayan, so today is Sunday Immaculate Day, December 8, Immaculate Conception. And so nagsimba kami kanina. And for today, actually may ganap na nangyari kanina. No? Kaya ako nag-vlog kasi hinatid ko si Papa May sa, hindi po directly sa airport, pero hinatid ko siya para i-meet up yung kanyang boss dahil pupunta siya sa Hong Kong. Yes, tama na rin niyo. So, pupunta siya ng Hong Kong kasama yung mga ka-office mate niya. And we're so graced and blessed no na we're really grateful dahil nabigyan siya ng chance na makapag out of the country first time. Actually, sa amin, sa family namin, parang si Kobe pa lang ako na nakapag Hong Kong. Tapos ngayon si Papa May. And hopefully, yung next kami ng lahat, diba? And manifest natin yan. And ano pa ba? So yun nga kanina, so nagsimba muna kami sa St. Michael, nag-serve kami, and nag-serve kami ng 12 to 1:30. Tapos after 1:30, sinamahan kami nila Kuya Ludi, ni Ate Vic, ni Love, at saka ni Menard, na ihatid si Papa dun sa meet-up place nila ng kanyang boss, si Boss Anjo. Boss Anjo, thank you sa opportunity na binigay mo kay May. Grateful talaga kami. Deserve niyo yan. Alam mo yan. Deserve niyo yan. Ayun, so, ayun nga, hinutin namin siya sa meet-up place, which is sa Serendra, sa The Coffee Bean. Hindi na ako nag-video doon kasi una-una nahiya rin ako mag-vlog. Kaharap si Boss Anjo at saka si Ma'am Ellen kasi hindi pa naman din ako ganun ka super close sa kanila. Although kay Boss Anjo medyo comfortable na ako. Pero kay Ma'am Ellen, hindi pa kasi kami masyadong nakakapagkwentuhan. Parang very, very limited lang yung mga times or parang kanina pa nga lang kami nagkaroon ng very short conversation. Ayun, so, but I'm looking forward to have more talks to her or with her since hindi naman siya iba sa akin. Kung sino yung mga importante sa hobby ko ay importante rin sa akin. Ayun nga, so going back, ang dami ko ng binungangan, ang dami ko ng kwento. So, inatid namin siya doon, namit namin si Sir Anjo, andun nga din si Ma'am Ellen. So, iniwan ko na si Papa doon sa kanila. And I believe, papunta na sila ng airport sa NAIA Terminal 3. And ang flight niya is at 8 p.m. Tonight, no? And pupunta pa sila immigration. So, kailangan 4 hours before yung flight, nandoon na sila makapag-check-in na para maayos lahat kasi medyo marami-rami sila, no? I'm so happy with the residential team. Sobrang gagaling ninyo. You all deserve it. And thank you for bringing my partner with you, my husband with you. And ayan, so deserve nyo lahat yan, guys. So enjoy lang. And yun nga, so medyo nag-update na si Papa May sa akin. Nag-send siya ng picture na nasa airport na sila. Pwede ko naman i-flash banda rito. Nakaganto ako, no? Pero nakikita niyo yung kinakain ko. So dumaan ako ng market kanina and nakita ko yung puto kalasyaw. Isa to sa mga masasabi kong go-to ko na kakanin, yung mga ganyan. So yan, at saka yung kutsinta.
And so, bumili ako kanina, kaya ganyan. Titikim lang naman tayo, no? Hindi naman tayo mag-overload sa carbs and sa sweets. Dahil alam naman natin na hindi yan healthy. But then again, paminsan, no, na hindi naman siguro masama. Lalo na kung hindi naman sobra-sobra. In moderation, at saka kagaya sa case ko, dapat medyo nag-iingat na tayo sa mga matatamis, no? But then again, ayaw natin i-restrict yung sarili natin kasi the more na ginagawa natin yung sa sarili natin, parang na-feel natin, or lalo na ako personally, parang kasi na-feel ko sa sarili ko na nade-deprive ako. And yan yung isa sa mga bagay na ayokong nararamdaman. Kasi alam ko na hindi naman ako, hindi ko deserve ma-deprive, or parang, ewan ko siguro, childhood trauma, na parang kapag hindi nabibigay sa yung gusto mo, gano'n, no? Pero not in a bad way. I mean, nakalakihan ko na siyang gano'n. But it really hits hard kapag mas tanggap ko yung ma-decline ka eh. Pero pag ikaw yung alam mo na afford mo, kaya mo mag-provide, pero parang hindi mo ginagawa or nililimit mo yung sarili mo because of, ewan ko, sa madating siguro, parang medyo ko off sa akin yung gano'n. Kasi kung gusto mo, para sa yan eh, di ba? Ibigay mo. Pero, just make sure na wala kang ng ibang tao, di ba? Yung mga ganyan. So, may pumapasok sa gate, feeling ko si Isa, and alam ko na rin, yun na rin si Dory, kumakahol na siya. Si Isa naman ay nag-practice kasama ng mga classmates niya. May project sila na sa bayang pagbigkas, and nag-practice sila kanina. So, magpapauwi na siya, or pwedeng siya na rin yun. So, balikan na lang yung vlog, mamaya kwento ko sa inyo. Ayun guys, so going back, dumating na, pero may pa ako, chinek ko lang. Si Isa ngayon dumating, kasama niya si Rihanna, tsaka si JM, mga classmates niya. Kaya silang practice, at nagugutom daw sila, and alam niyo naman mga bata, so nagre-request ng merienda. Bali, magme-milk tin man sila. Mura kasi yung milk tea dito sa amin guys, yung Sir Brew or Big Brew, 29 pesos. Makakabili ka na ng milk tea na malaki. Hindi na sobrang laki, pero parang ano siya, mga 20 siguro, tsura. Pero yung, niya pag sa Starbucks, mga 20 yung size kanya. At ito nga, punto kalasyaw naman lang sa akin, and magpuprito sila ng hotdog. Yun ang kanilang merienda. Sa akin, importante yung mga kaibigan ng mga anak ko, kahit sino pumunta dito sa bahay, open sila and welcome, no? And kung ako tatanungin, yung pagpapalaki ko, baka hindi approve sa iba, pero I believe na kailangan may communication sa loob ng bahay. Kahit bata pa sila, huwag nyo silang masyadong itirit na bata. They need to know what they need to know. You need to speak to them directly. And para maturo rin sila ng maging direct pagdating sa mga bagay-bagay sa inyo. No secrets, ganyan. Ayoko ng secrets sa bahay. Siguro petty white lies, yung talagang kailangan mo para hindi ka makasakit. Pero at the end of the day, mas na-appreciate ko kapag honest and transparent yung mga kasama ko or kausap ko. Kasi basta ganun akong tao, ganun yung personality ko. Ayoko nang paikot-ikot, sabihin mo na lang sa akin ng direkta para maintindihan ko, magawan ko ng paraan kung pangit, ganyan. Dati may ganun ako attitude. Natuto ako sa isang incident na alam ko mali rin naman ako. Kasi hindi ko pa diniretsa yung tao, hindi ko pa talagang kinonfront. And I learned my mistake. Hindi naman ako na-offend. Pero parang feeling ko, hindi ko na lang dapat talaga ginawa yun. Kasi, pinost ko sa social media instead na sabihin ko directly yung feelings ko. And then, tinanong nga ako bakit kung siya daw ba yung pinapagsabihan ko, pinapatamaan ko dun sa sinabi ko. Which is, totoo naman na siya yun. Hindi ko lang na-admit. Ayaw kasi siguro natakot ako dahil parang iniisip ko pa kasi noon yung mga tao sa paligid ko, kung ano magiging reaction nila sa akin, ganyan. Pero ngayon, hindi na talaga ako nakikialam. Wala nang pakialam. And talagang hindi ko na-learn yung lesson ko. Kailangan ko ibalikin dating ako. Kasi, dati hindi ako ganun. Parang kahit ako.
kaya kong ipamukha sa'yo ano yung ginawa mong mali. Ganun talaga. Pero, as I get older, medyo nagiging ano kasi ako, parang nare-realize ko na at the end of the day, hindi lang ako may pinagdadaanan, and some people na hindi rin nila kayang tanggapin yung mga flaws nila, and baka maka-affect mentally. Kaya nagpe-preno ako, kumbaga nag-adjust ako. Pero yung adjustment na yun, masakit sa akin kasi parang hindi talaga ako yun. And yun nga, nung ginawa ko yun, hindi siya naging effective para sa akin. Parang mas malaki yung damage yung nagawa sa akin nung ginawa ko yun instead of dun sa sitwasyon. Imbis na mapabuti na pasama. So, hindi ko na gagawin yun. Promise yun. And kung ano yung nararamdaman ko, sabihin ko na talaga. Don't care. I don't care na talaga. Wait lang, buksan ko si Domi, nasara ng pinto. Ayun guys, so medyo pasensya na kayo. Hindi tayo ready sa pag-vlog, ano, talagang, ito lang to. Kinuha ko lang yung camera, tapos ito na. And yun nga guys, kain tayong poldo pala siya, masarap siya. Hindi ko alam kung magkano bentahan sa inyo, pero pag binili mo sa mall, alam mong mas mahal. Umabot siya ng 120 pesos. Kung bibilangin ko siya, papasok siya sa mga 30 to 35 pesos ata. Ay, masarap siya. Yung in-expect ko ng puto kaya siya. Malapit. May tamis. Shiny. Sobrang sarap. Sobrang sarap. Grabe. Kasi guys, ito talaga yung kinalakihan ko. Yung talaga yung pangit lang kasi talaga ng hindi, ayoko na sisisaan. Yung mga tinuturo na go, grow, and glow na yan. Tsaka syempre, Asian country kami. So, dependent kami sa rice. Sa mga crops. Food crops. Kaya yun na talaga kanalakihan namin. Yung iba kinakain pa nga, suman, diba? Sa Cebu, ang rice nila made of suman, malagkit. Kumbaga basic talaga namin yung rice. Kumbaga sa mga Chinese sila, noodles. Kami. Galing na yan. Tago na natin! So, binigyan ko sila ng budget pambili ng milk tea. Sorry sa pagmaya ako. Tapos po yung dalawang yun. Tapos ngayon na sila ulit nakakatambay dito sa bahay. So, kaya ako masayang yung opportunity na mag-connect ulit sila. Mahirap makahanap ng totoong friend. Kahit ako ng elementary, wala akong pinapatang kapitbahay or classmate ko para maglaro sa bahay. Mostly, ang nangyayari pag ganun, ako yung lumalabas, tapos pag uwi ko, papaluin ako ng daddy ko ng pamalo yung kahoy, walis tingting, o kaya kung may mahabang bamboo siyang mapulot, yun. Kasi alis ako ng bahay mga 12, pagkatas ng lunch. Tapos uwi ako mga 4, 5 na, madilim na kasi nun eh. Tapos, syempre, ang mga parents nun, ewan ko doon, paraan nila ng pagpapalaki, puro pamamalo. Ewan ko, siguro dahil pulis ang daddy ko. Kaya siya ganun, no? Strict siya when it comes to discipline, ganyan. Disciplinaryo ng bongga. Kahit babae ka, wak pa kalos. Pag baka sa akin lang, hindi ko alam. Kasi mga kapatid ko, ganun din. Ganun din sila manakit. Kung paano manakit yung tatay ko, ganun din sila manakit. But, let's move on. Past is past. Tapos na yun. Hindi natin may babalik. Tahimik na ang daddy ko. 6 feet below the ground. Same with my mom. And let's give them peace na lang. Total, mahal ko naman sila. Pareho. Ayan. So, tingnan natin, tanungan natin mga bata kung gusto nilang ma-feature sa vlog.
para naman ma-meet nyo si Rihanna at saka si JM. Pero, please lang, pag natin i-bash mga bata dahil galing silang practice, galing sila sa pawisan, and paano man yung itsura ng mga bata. At ayoko silang i-pressure na, alam yun, gusto nilang join sa vlog, then that's good. With their permission, of course, pero kung ayaw nila, okay lang din. And please lang, hindi ko sila sinama sa vlog para lang i-bash ninyo, no? Sinama ko sila para ma-experience nila, ipakita nila yung sarili niya sa vlog. At sa mga subscriber ko din naman sila. Mabibait ang mga batang ganit. Ayokong pumangit ng tingin nila sa matatanda. Ayoko talaga ng ganun na parang hindi na sila nagtatrust at saka nawawala respect nila sa matatanda dahil sa mga pananakot natin, ganyan. Hindi na uso kasi ngayon yun eh. Yung panahon ko ganun. Pero ngayon, hindi ako, kahit ako ayoko nang ginagawa ako na mas matanda sa akin. Ayun. Guys, nabusog na ako. Ayun. So, mag-check-in pa lang daw sila Papa May. And hopefully, everything will go smoothly sa immigration and all. Gusto ko lang talaga mag-enjoy niya yun. Dahil deserve niya talaga yun. Ayan, so, paano pa? Magluluto pa sila ng hotdog. Meron na akong kanin doon na sinaing. Since hindi na kakain ng dinner, sila na lang tatlo umubos nun. Actually, busog na talaga ako. Hindi na ako malakas kumain ngayon eh. Inaantay ko na nga lang actually yung sugar ko na in-order ko sa TikTok. Yung pang stevia para mabalik ko na yung dati kong diet. And marami akong surprises sa inyo para bago matapos ang taon. So expect nyo na ang ating Christmas vlog, ang ating New Year vlog. Pero sa ngayon, hindi pa ako mag-vlog mas kasi hindi pa ako sanay at saka alam niyo naman, paumpisa pa lang ang ating channel. At sa inyo mga nanonood, please support us, like, share, and subscribe. And lagay na lang po yung mga comments nyo kung ano yung gusto nyo malaman about us, kung ano po yung gusto nyo ipatry na content, kung ano pang trip nyo. Trip natin, tingnan natin kung masasakit namin yung trip nyo. Pero lagi po ako nag-vlog about family, wellness, everything in the sun. Personal vlog po kasi itong sa akin. Personal vlog. So, wala ako specific niche. Pero pwede ako makarelate when it comes to health, wellness, and ano pa ba? Travel. Siguro ganun lang. Kasi yun naman ang gusto namin gawing family. Gusto ko lang din collect ng mga magagandang events and memories ng family namin, di ba? Para if in case tumanda na kami, alam niyo naman, meron pa rin akong mapapanood na video. And meron pa naman tatagal pa sa YouTube. And kailangan lang natin magsipag. Okay? Ayan. So, salamat ulit sa time. I'll get back to you in a bit. Ayusin ko lang, tignan ko yung mga bata ko medyo na. Okay, bye-bye!